Kapartner, nahihirapan ka bang matulog? O baka naman ay sobrang mahaba na ang oras ng iyong pagtulog? Sa Health News na araw na ito ay alamin natin kung anong haba ang kahalagahan ng pagtulog sa ating kalusugan. Narito ang Health News na ihatid sa atin ni Sigrid Castañeda. Ilang oras nga bang natutulog sa isang araw? May mga pagkakataon bang halos wala kang tulog o baka naman sobra-sobra ang iyong pagtulog? Mahaba man o maiksi lang ang iyong pagtulog, alam nating lahat na mahalagang bahagi ito sa ating buhay. At dahil kamakailan lang ay ginanita ng buong mundo ang World Sleep Day, ay ating talakayin ang tungkol sa pagtulog at ano ang kahalagahan nito sa ating kalusugan. Ano ba ang mga benepisyong makukuha mula sa pagtulog? Ang pagtulog ay isang natural na proseso kung saan nagpapahinga ang ating katawan at isipan. Sa panahong ito, bumabagal ang mga aktibidad ng utak at katawan natin para makarecover mula sa pagod at stress sa buong araw. Ngayon, may iba't ibang yugto pala ng pagtulog. Una, ang non-REM sleep o light to deep sleep. Dito nagsisimula ang mababaw hanggang sa pinakamalalim na pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, kung saan nagaganap ang pag-aayos ng mga tissue at pagpapalakas ng immune system. Kapag nasa ilalim ka na ng isang malalim na pagtulog ay nangyayari ang REM o ang tinatawag na rapid eye movement sleep. Tinatawag itong rapid eye movement dahil gumagalaw ng mabilis ang mga mata sa ilalim ng talukap. Sa bahaging ito, nagiging aktibo ang utak, nagkakaroon ng panaginip at tumutulong ito sa pagproseso ng utak sa mga natutunang bagay sa buong araw at pagproseso rin ng emosyon. Ngayon, ilang oras nga ba sa isang araw ang kailangan sa pagtulog? Ayon sa mga pag-aaral, nagdedepende sa edad ang kinakailangang oras sa pagtulog. Madalas mas kailangan ng mas mahabang oras sa pagtulog ang mga bata na nasa 10 hanggang 14 na oras kung ikukumpara sa isang adult na nasa 7 hanggang 9 na oras na lamang. Mahalaga ang sapat na tulog dahil ito'y may epekto sa ating pisikal at mental na kalusugan. Ang kakulangan ng tulog ay maaaring magdulot ng stress, pagkapagod, at iba pang isyong pangkalusugan. Pero teka lang, paano nga ba kung hindi talaga aabot sa 7 hanggang 9 na oras ang iyong pagtulog sa isang araw? Bagaman ayon sa mga eksperto na posibleng magkaroon ng negatibong epekto sa ating kalusugan, pero huwag mag-alala dahil mayroon namang tinatawag na power nap o madali ang pag-idlip. Ang power nap ay isang maikling pagtulog na tumatagal mula 10 hanggang 30 minuto. Kahit maikli lang ang iyong pahinga, ang power nap ay epektibong nakakapagpataas ng iyong pagiging alerto at ng iyong focus. Kahit maikli lang ang iyong pahinga, ang power nap ay epektibong nakakapagtaas ng iyong pagiging alerto at ng iyong focus. Paano? Ang power nap ay nagbibigay daan sa iyong katawan at isipan na makapagpahinga ng hindi pumapasok sa mas malalim na antas ng pagtulog. Kapag pumasok ka na sa malalim na tulog, karaniwan ay mga 30 minuto matapos makatulog. Maaari kang makaranas ng tinatawag na sleep inertia kapag nagising. Ang sleep inertia ay ang pakiramdam ng antok at pagkalito pagkatapos magising, kung saan maaaring bumagal ang iyong reaksyon. Karaniwan, inaabot ng 30 hanggang 60 minuto bago ganap na makarecover ang katawan mula sa sleep inertia. Okay, ngayong nalaman na natin ang iba't ibang stages ng tulog at kung ano ang power nap, ay muli nating alalahanin na sa lahat ng bagay kapag sobra ay hindi rin nakabubuti sa kalusugan. Tulad ng pagtulog, hindi rin maganda ang sobra-sobrang pagtulog dahil nagdudulot din ito ng negatibong epekto sa katawan tulad ng posibleng pagkakaroon ng diabetes, sakit sa puso at pagkamatay. Pero in general, mahalagang malaman natin kung ano ang nakabubuti sa ating kalusugan. Isa na nga rito ang pagtulog. Kaya naman mga kapartner, palaging ingatan ang ating pangangatawan sa pamamagitan ng tamang pagpapahinga o pagtulog. Sweet dreams! At yan ang ating health news sa araw na ito. Ako si Sigrid Castañeda, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.